Maghiwalay na tayo. Isang salita mula sa asawa ko matapos ang 3 taon ng aming pagsasama. Isinakripisyo ko ang lahat para sa kanya, na tagapagmana ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa Pilipinas. Ngunit sa huli, itinapon niya lang ako. Ang dahilan, nagbalik ang kanyang unang pag-ibig na si Katrina, na may malubhang sakit sa puso. Ngunit ang hindi alam ng asawa kong si Miguel, ang babaeng simple at inaapi niya, ay ang mismong maalamat na heart surgeon na si Dr. E. Ang doktor na handa nilang bayaran ng bilyon-bilyon para lang mailigtas ang buhay ng babaeng iyon. Ngayon, magsisimula na ang aking matamis at makapigil hiningang paghihiganti. Kung gusto ninyong malaman ang kasunod, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel. 3 taon kaming kasal. Ni minsan, hindi ako hinawakan ng asawa ko. Pero sa araw ng aming paghihiwalay, nang makita niya ang tunay kong pagkatao, gumuho ang mundo niya. Ang mabangong amoy ng lengua estofada ay pumuno sa malawak na kusina. Maingat kong pinunasan ng malinis na basahan ang gilid ng puting porselanang mangkok. Tinitiyak na walang kahit katiting na mantsa ng tubig. Ngayon ang kaarawan ni Miguel de Villa, ang asawa ko. Sa loob ng 3 taon, gumanap ako bilang isang masunurin at mapagmahal na asawa. Tinalikuran ko ang lahat ng aking pangarap para maging anino niya na nag-aasikaso sa kanyang pagkain at pagtulog. Lumabas ako patungo sa dining area at sinindihan ang mga kandila sa ibabaw ng mesa. Eksaktong 7:00 ng gabi, bumukas ang pinto at narinig ko ang pamilyar at mabibigat na yapak. Pumasok si Miguel. Gaya ng dati, siya ay elegante, malamig, at mayabang. Ang kanyang puting polo ay walang gusot, at ang kanyang light gray na kurbata ay maayos na nakatali. Ngumiti ako ng malumanay at lumapit para kunin ang kanyang coat. Ngunit bahagya siyang umiwas sa aking paghawak. Ang kamay ko ay nanigas sa ere bago ko dahan-dahang ibinaba. Sa loob ng 3 taon, hindi niya ako hinawakan. At hindi niya ako hinayaang lumampas sa linya ng isang kasama sa bahay. Naglakad siya diretso sa hapagkainan at tiningnan ang mga inihanda kong pagkain bago tumigil ang kanyang tingin sa aking mukha. Ipinasok ni Miguel ang kamay sa bulsa ng kanyang vest at inilabas ang isang makapal na brown envelope. Saka ito inihagis sa mesa. Ang tunog ng pagtama nito sa salamin ay bumasag sa katahimikan. Tinitigan ko ang envelope. Isang masamang kutob ang gumapang sa aking dibdib. Hinila ni Miguel ang isang silya at umupo, pinag-cruise ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang malalim at magaspang na boses ay malinaw na umalingaw-ngaw. Maghiwalay na tayo. Ang 4 na salitang iyon ay tila magaang binitawan, ngunit parang matalim na punyal na tumusok sa aking puso. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Pinipilit na wag manginig ang aking boses. Ano ang dahilan? Kaarawan mo ngayon. Bakit sa araw pa na ito mo gagawin ang ganitong kalupit na desisyon? Tumingala si Miguel sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng anumang init. Walang emosyon siyang sumagot. Bumalik na si Katrina. Hinihintay niya ako. Hindi ko na siya kayang paghintayin pa. Nang marinig ko ang pangalang Katrina Sandoval, nabingi ako. Ang kanyang unang pag-ibig, ang babaeng itinago niya sa kaibuturan ng kanyang puso, sa mga nagdaang taon. Naalala ko ang gabing iyon. 3 taon na ang nakalipas. Ang gabing nilagyan ng lason ng kanyang karibal sa negosyo, ang inumin ni Miguel. Sa kalasingan, niyakap niya ako habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Katrina. Kinaumagahan, nang magising siya, buong tapang niyang sinabing pananagutan niya ako at pinakasalan. Sa aking kamusmusan, naniwala akong ang aking tapat na pag-ibig at sakripisyo ay unti-unting makakatunaw sa kanyang nagyayelong puso. Ngunit lahat pala ay isang malaking pagkakamali. Itinulak ni Miguel ang envelope palapit sa akin. Nagsalita siya na parang nagbibigay ng limos. Nandiyan ang pirmado kong divorce papers. Kasama na rin ang titulo ng isang luxury condo sa Bonifacio Global City at isang tseke na nagkakahalaga ng 500 milyong piso. Ang kabuuang settlement para sa iyo ay 2 bilyon at 500 milyong piso. Sapat na yan para mabuhay ka ng komportable habang buhay.
Kung matalino kang babae, alam mo kung kailan dapat tumigil. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. 2 bilyon at 500 milyong piso. Ganoon niya tinumbasan ang 3 taon ng aking kabataan at tapat na pag-ibig. Dahan-dahan akong lumapit at kinuha ang divorce papers. Ang kanyang pirma ay matalas at desidido. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Tumingala ako at tinitigan siya sa mata. Pinipigilan ang pait na namumuo sa aking mga mata. Tinanong ko siya sa huling pagkakataon. Sa loob ng 3 taon, sa ilalim ng iisang bubong. Habang kumakain tayo ng sabay, mayroon bang kahit isang sandali na natinag ka sa akin? Tumayo si Miguel at inayos ang butones ng kanyang vest. Tiningnan niya ako na may halong awa at sinabi ng malinaw, wala, kahit isang beses. Ang walang awang sagot na iyon, ang pumatay sa huling kislap ng pag-asa sa aking kaluluwa. Ang puso ko ay parang pinipiga, ngunit sa kabila nito, walang luhang tumulo. Ang sukdulang pagkadismaya ay naging isang malamig na yelo na bumalot sa aking damdamin. Tumango ako at kinuha ang fountain pen na nakalagay sa tabi ng mga dokumento. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang malaking mansyon sa Forbes Park ay nababalot sa dilim, malamig, at walang laman. Umalis si Miguel pagkatapos iwanan ang mga papeles. Na para bang ayaw na niyang manatili pa, kahit isang segundo sa bahay na ito. Umupo ako sa sofa sa sala, at tiningnan ang mga palamuting ako mismo ang pumili. Lahat ng ito ay parang isang panunuya ngayon, nang tumagos ang unang sinag ng araw sa mga kortina. Tumayo ako, at nagtungo sa kwarto. Kinuha ko ang isang itim na maleta mula sa sulok ng aparador, at nagsimulang mag-impake ng aking mga personal na gamit. Ilang simpleng damit at mga librong pangmedisina mula pa noong kolehiyo lang ang aking dinala. Ang mga mamahaling alahas at designer dress na binibili sa akin ni Miguel tuwing may okasyon para mapanatili ang kanyang imahe, ay maingat kong tiniklop at ibinalik sa aparador. Hinubad ko ang wedding ring sa aking daliri at ipinatong ito sa ibabaw ng divorce papers, kasama ang tseke na 500 milyon at ang titulo ng kondo. Pirmado ko ang aking pangalan sa kanang ibabang bahagi ng dokumento. Ang sulat kamay ko ay walang pag-aalinlangan, makinis at desidido. Isinoli ko ang buong 2.5 bilyong piso. Pumasok ako sa kasal na ito na walang dala, kundi ang pag-ibig sa aking puso. Ngayon, aalis ako na walang dala at may pusong nanlamig. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Leo. Si Leo Cruz, ang matalik kong kaibigan noong kolehiyo, at ngayon ay direktor ng isang malaking international hospital sa Maynila. Agad niyang sinagot ang tawag. Nag-divorce na ako. Sunduin mo ako. Ang boses ko ay kakaibang kalmado. Ilang segundo siyang natahimik bago sumagot ng desidido. Maghintay ka ng 15 minuto. Habang naghihintay kay Leo, tinanggal ko ang SIM card ko, binali ito, at itinapon sa basurahan. Naglagay ako ng bagong SIM sa aking reserbang telepono, at blinak ang lahat ng numero ni na Miguel at ng kanyang pamilya, pati na ang kanilang social media at lahat ng paraan ng pakikipag-ugnayan. Sa paglabas ko sa pintong ito, puputulin ko na ang lahat ng ugnayan sa kanya at magiging ganap na kaming estranghero sa isa't isa. Huminto ang silver gray na Porsche ni Leo sa harap ng gate ng mansyon. Nakaayos siya sa isang navy blue na suit nang bumaba ng sasakyan. Nang makita niya akong may dalang maliit na maleta, hindi na siya nagtanong. Tahimik niyang inilagay ang bagahe sa trunk at pinagbuksan ako ng pinto habang umaandar ang sasakyan. Iniwan namin ang marangyang mansyon, sumandal ako sa upuan, at ipinikit ang aking mga mata. Naramdaman ko ang malaya at magaan na hangin na dumadaloy sa aking buong katawan. Ilang araw ang lumipas. Ibinalita ni Leo ang sitwasyon sa kumpanya ni Miguel noong umagang iyon, nang ilagay ng sekretarya sa kanyang mesa ang pirmadong divorce papers kasama ang lahat ng isinoli kong ari-arian. Hindi niya inasahan na ang asawa niyang laging masunurin ay aalis ng ganoon kadali nang hindi kumukuha ni isang kusing. Ngunit ang pagkabigla niya
ay mabilis na nawala. Ang buong atensyon ni Miguel ngayon ay nakatuon sa kalusugan ni Katrina. Siya ay mayroong rare heart failure at ang kanyang kondisyon ay lumalala araw-araw. Ginamit ni Miguel ang lahat ng kanyang koneksyon at pera para hanapin ang pinakamahusay na espesyalista sa puso na may alias na Dr. Pera. Nang marinig ko iyon, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi. Hindi alam ni Miguel na ang Dr. na desperado niyang hinahanap ay ang asawang kanyang itinapon. Papasok na ang tag-ulan sa Maynila at ang hangin ay malamig at mamasa-masa. Katatapos ko lang sa isang pribadong medical seminar para sa mga nangungunang espesyalista na lihim na inayos ni Leo. Matagal na panahon na mula noong huli akong nakibahagi sa isang malalim at propesyonal na talakayan tungkol sa cardiac surgery. Nang hawakan ko muli ang mga medical report at suriin ang mga komplikadong kaso ng operasyon, naramdaman kong muling nanumbalik ang sigla sa aking dugo. Paglabas ko ng conference center, huminga ako ng malalim. Inihagis sa akin ni Leo ang susi ng kanyang Porsche. Uminom daw siya ng wine sa party kanina, kaya ayaw niyang magmaneho. Sinalo ko ang susi nang may eksaktong pagtantiya at tumango. Ang galing ko sa pagmamaneho ay laging hinahangaan ni Leo. Tanging sa loob ng 3 taon na marangyang buhay, itinago ko lang ang mga kasanayang iyon. Umupo ako sa driver's seat at pinaandar ang makina. Umugong ang makina ng sports car. Nang sumabay ang sasakyan sa siksikang trapiko sa EDSA, bahagyang siniko ako ni Leo at itinuro ang side mirror. "Uy! Sasakyan ng ex-husband mo." Sumulyap ako sa salamin. Isang itim na Maybach ang dahan-dahang gumagapang sa kabilang lane. Bahagyang nakababa ang bintana, kaya nakita ko ang malamig na profile ni Miguel. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang sasakyan namin. Siguradong nakilala niya ang pamilyar na figura ko sa driver's seat. Agad na bumilis ang Maybach at lumipat ng lane, dumikit sa likuran ng aming Porsche. Hinigpitan ko ang hawak sa manibela. Tumingkad ang aking tingin. Bakit ako sinusundan ni Miguel? Para tingnan kung kaninong mayamang lalaki nakikipaglandian ang kanyang dating mahinang asawa? Wala akong balak na bigyan siya ng kasiyahan. Nagpalit ako ng gear at buong lakas na inapakan ang accelerator. Ang Porsche ay humarurot na parang mabangis na hayop. Malayo na iniwan ang Maybach. Tila nainis si Miguel. Kaya bumilis din siya para habulin kami. Ang dalawang sasakyan ay tila sumasayaw sa gitna ng siksikang trapiko ng syudad. Nanatili akong kalmado. Mabilis na nakikita ang bawat puwang sa kalsada. Pagdating sa isang malaking intersection, nagsimulang kumurap-kurap ang traffic light. Lalo ko pang inapakan ang accelerator. At sa huling sandali bago magpula, mabilis kong tinawid ang linya. Halos sumagi sa isang delivery truck. Ang Maybach ni Miguel ay naiwan sa likod ng mga sasakyang naghihintay ng signal. Sa side mirror, nakita kong hinampas niya ang manibela sa inis. Ngumisi ako at lumiko sa isang maliit na eskinita. Tuluyan siyang naiwanan. "Grabe ka magmaneho. Parang wala nang bukas." Tumawa ng malakas si Leo sa tabi ko. Binagalan ko ang takbo sa normal na bilis. Sinabi ko kay Leo na ayaw ko nang magpaalipin sa nakaraan. Simula ngayon, patay na ang mahina at masunuring si Andrea. Kailangan kong mabuhay muli bilang ang tunay na ako. Nang gabi ring iyon, nakaupo kami ni Leo sa kanyang pribadong study. Binigyan niya ako ng isang basong tubig at naging seryoso. Ipinayo niya na dapat na akong bumalik ng pormal sa mundo ng medisina. Ang aking talento sa cardiac surgery ay hinahangaan sa buong mundo. Ang pangalang Dr. ay minsang naging pag-asa ng maraming pasyenteng may malulubhang sakit. Ang pagtatago ko sa talentong iyon sa loob ng kusina sa loob ng 3 taon ay isang malaking kawalan sa lipunan. Uminom ako ng tubig, nag-isip sandali, at tumango. Panahon na para bawiin ang dapat ay sa akin. Kinabukasan, gamit ang credit card mula sa aking personal na ipon, nagtungo ako sa pinakamalaking mall sa syudad. Itinapon ko ang lahat ng madidilim at konserbatibong damit na ipinilit sa akin ng dati kong biyena na si Senyora Remedios. Pumili ako ng mga eleganteng corporate attire
na nagpapatingkad sa aking balingkinitang katawan. Nagpunta ako sa salon at pinaputulan ang aking mahabang buhok. Pinalitan ito ng isang chic at modernong short bob. Naglagay ako ng matingkad na pulang lipstick. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Kapag ang isang babae ay hindi na umaasa sa pag-ibig, kusa siyang nagniningning. Paglabas ko sa isang luxury fashion boutique, nagkasalubong kami ni Miguel. Kasama niya ang ilang mga executive. Iniinspeksyon ang mga tindahan ng kanilang grupo. Nang magtama ang aming mga mata, malinaw kong nakita ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Natigilan si Miguel. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng nasa harap niya, na may matalas at kumpiyansang tingin, ay ang dati niyang asawa na laging nakayuko at masunurin. Hindi ako nagbago ng ekspresyon at nilagpasan siya na parang isang estranghero. Ang tunog ng aking mga takong ay matatag na umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Pagkaalis ko sa mall, dumiretso ako sa Pacific Global Medical Center ni Leo. May appointment ako kay Dr. Santos, isang senior ko noong kolehiyo, at ngayon ay head ng Cardiothoracic Surgery Department. Tuwang-tuwa si Dr. Santos na nagpasya akong bumalik sa trabaho. Binigyan niya ako ng isang tumpok ng mga file ng pinakakomplikadong kaso ng operasyon para matulungan akong masanay muli. Nakaupo ako sa opisina ni Dr. Santos. Binabasa ang bawat pahina, nang biglang huminto ang aking kamay sa isang file na may pulang cover. Isang tanda para sa isang napakakritikal na kaso. Sa unang pahina, ang pangalan ng pasyente na naka-bold print ay kumuha ng aking atensyon. Katrina Sandoval. Maingat kong binasa ang bawat linya ng resulta ng pagsusuri at mga x-ray. Ang kanyang heart failure ay napakakomplikado. Ang kanyang mga heart valve ay nagpapakita na ng senyales ng necrosis, na nangangailangan ng isang napakadelikadong replacement surgery. Sa kasalukuyan, iilan lang ang mga doktor sa Pilipinas ang kayang gawin ang operasyong ito at napakababa ng success rate. Kaya pala desperado si Miguel na hilingin kay Leo na hanapin si Dr. E. Sakto, may kumatok at bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel. Naroon siya para personal na itanong kay Dr. Santos ang progreso sa pag-imbita ng mga dayuhang eksperto. Mabilis kong kinuha ang isang surgical mask sa mesa at isinuot ito, pati na rin ang isang surgical cap. Naintindihan ni Dr. Santos ang aking intensyon at ipinakilala ako bilang isang bagong intern. Yumuko lang ako bilang pagbati at nagmamadaling lumabas dala ang mga medical file. Sa may pinto, nagkasagian kami ng balikat ni Miguel. Ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango ay sumagi sa aking ilong, ngunit wala na itong epekto sa akin. Sa pribadong opisina ni Leo, sa pinakamataas na palapag ng ospital, inilapag ko ang pulang medical file ni Katrina sa ibabaw ng glass table. Ang mga komplikadong medical figures, colored heart ultrasound images, at blood test results ay lahat nagpapakita ng isang malagim na katotohanan. Ang puso ng babaeng iyon ay seryosong nanghihina dahil sa mga sirang valve. Patuloy ang pag-atras ng dugo na nagiging sanhi ng paglaki ng kanyang heart muscle at unti-unting pagkawala ng kakayahang mag-pump. Kung hindi maisasagawa ang valve replacement at ventricular reconstruction surgery sa lalong madaling panahon, tiyak siyang mamamatay. Umupo si Leo sa tapat ko, pinaglalaruan ang isang metal na fountain pen habang pinagmamasdan ang aking reaksyon. Sinabi niya sa akin na patuloy na naglalagay ng pressure ang grupo ni Miguel sa board ng ospital. Nakahanda raw si Miguel na mag-issue ng blankong tseke. Nangangakong sasagutin ang lahat ng gastos sa private jet at magbibigay ng pinakamahusay na medical support team. Makuha lang ang pagsang-ayon ni Dr. E. Tinanong ako ni Leo kung ano ang gagawin ko. Kung hindi ba ako nababagabag na operahan ng aking karibal? Sumandal ako sa upuan. Sa labas ng malinaw na bintanang salamin, ang syudad sa ibaba ay abala sa mga sasakyan. Ngunit ang isip ko ay puno lamang ng kalamigan at lohika ng isang surgeon. Sumagot ako kay Leo. Sa operating table, mayroon lamang pasyente at isang organ na kailangang ayusin. Si Katrina man o sino pa man, isa lang siya sa daan-daang operasyon na gagawin ko. Ngunit wala akong balak na gumawa ng kawang-gawa para sa aking ex-husband. Ang 3 taon ng aking kabataan
ay walang awang kinuha niya. Ngayon na ang oras para bawiin ang nararapat sa aking halaga. Humiling ako kay Leo na maghanda ng isang special medical service contract. Ang halagang hinihingi ko para sa operasyon ay 500 milyong piso, cash. Babayaran ng buo sa oras ng pagpirma ng kontrata, anuman ang maging resulta ng operasyon. Naglatag din ako ng 3 mahigpit na confidentiality clauses. Una, hindi ako direktang makikipag-ugnayan sa pasyente o sa pamilya nito sa anumang paraan, bago o pagkatapos ng operasyon. Ikalawa, lahat ng propesyonal na komunikasyon at health updates ay idadaan lamang sa aking kinatawan, si Leo. Ikatlo, sa lahat ng konsultasyon at sa mismong operasyon, lagi akong magsusuot ng full protective gear at gagamit ng voice modulator. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng video o photo recording. Anumang paglabag mula sa panig ng pamilya ng pasyente ay magre-resulta sa agarang pagkansela ng operasyon. At ang 500 milyon ay hindi na ibabalik. Matapos marinig ito, tumawa ng malakas si Leo. Pinuri niya ang aking desisyon at agad na tinawag ang kanyang sekretarya para i-draft ang dokumento. Sa loob lamang ng 30 minuto, na-iprint ang kontrata na naglalaman ng mga mahigpit na kasunduan. Personal na dinala ni Leo ang mga papeles na ito sa VIP lounge kung saan naghihintay si Miguel. Nanatili ako sa kwarto. Ninamnam ang isang black coffee na walang asukal. Ang pait sa aking dila ay lalong nagpalinaw sa aking isipan. Pagkalipas ng 15 minuto, bumalik si Leo at inihagis sa mesa ang kontratang may matalas na pirma ni Miguel. Ayon kay Leo, nanigas daw ang mukha ni Miguel nang makita ang mga hindi makatwirang kondisyon at ang halagang 500 milyon. Hinampas niya ang mesa at galit na sinabing si Dr. E ay isang walang hiyang scammer na ginagawang negosyo ang buhay ng tao. Ngunit nang sabihin ni Leo na ito lamang ang kondisyon at kung hindi sila papayag ay agad na babalik si Dr. E. Sa Amerika, napilitan si Miguel na magngit-ngit ang mga ngipin at pumirma. Kinuha ko ang kontrata at tiningnan. Ang pirma ni Miguel sa papel na ito ay mas mariin at mas malalim kaysa sa pirma niya sa aming divorce papers ilang araw na ang nakalipas. Ang kayabangan ng isang tycoon na laging nasa tuktok ng kapangyarihan ay kinailangan ding yumuko sa harap ng buhay at kamatayan ng kanyang minamahal. Maingat kong tiniklop ang kontrata at inilagay sa aking bag. Ang 500 milyong pisong kasunduan ay opisyal nang nagsimula. Mula ngayon, ako na ang may hawak ng kontrol at siya ay kailangang sumunod. Noong Lunes ng umaga, lumipat ako sa isang high-end penthouse sa 25 palapag ng isang tower sa BGC. Pag-aari ito ni Leo. Dinisenyo sa isang minimalist na estilo ng puti at abo at mayroong multiple facial recognition security system at pribadong elevator. Mula sa mahanging balkonahe, tanaw ko ang buong syudad. Umalingaw-ngaw ang tunog ng aking telepono. Pumasok ako at sinagot ito. Sa kabilang linya, may halong panunuya ang boses ni Leo. Ibinalita niya na nag-utos si Miguel sa kanyang sekretarya na mag-deploy ng maraming tao para hanapin ang impormasyon tungkol kay Andrea Reyes. Hinalughog nila ang lahat ng real estate agencies, tiningnan ang mga flight passenger lists, at tinanong pa ang mga kapitbahay sa dati kong apartment noong kolehiyo. Ang aking public records ay blanko. Salamat sa paunang pag-aayos ni Leo. Nagsisimula ng mainip si Miguel. Naghihinala siyang may isang makapangyarihang lalaki na tumutulong sa akin para ganap na maglaho. Sinabi ko kay Leo na hayaan lang siya habang mas sinusubukan ni Miguel na hanapin ako. Mas matatanto niya na hindi niya pala kilala ang babaeng kasama niya sa bahay sa loob ng 3 taon. Ibinaba ko ang telepono at pumunta sa aking desk. Binuksan ng isang espesyal na computer system na direktang konektado sa secure server ng Pacific Global Medical Center. Ngayon ang unang pribadong video conference kasama ang medical team ni Miguel. Inilunsad ko ang encrypted video call program. Isinara ko ang mga kortina para dumilim ang kwarto. Tanging isang desk lamp ang nakabukas na nagbibigay ng malabong ilaw sa pader sa likuran ko. Nagsuot ako ng puting gown, surgical cap,
at isang N95 mask na tumatakip sa kalahati ng aking mukha. Ang voice modulator ay ikinabit ko sa aking kwelyo, nakaset sa isang neutral na mababang tono. Pinindot ko ang connect button. Nahati ang screen sa dalawa. Sa isang banda, ang madilim kong silweta. Sa kabila, ang maliwanag na conference room ng ospital. Si Miguel ay nakaupo sa gitna. Magka-cruise ang mga kamay sa mesa. Sa paligid niya ay si Dr. Santos at ang mga pinakamahusay na espesyalista sa puso sa Maynila. Wala si Katrina. Tila hindi pa siya kayang bumangon sa kama. Ang tingin ni Miguel ay matalas na parang kutsilyo. Tila sinusubukang tumagos sa camera lens para hubaran ako ng aking pagbabalat kayo. Ang tensyon sa conference room ay ramdam na ramdam. Si Dr. Santos ang bumasag sa katahimikan. Nag-ulat ng pagbabago sa heart rate ni Katrina sa nakalipas na 24 oras. Nakinig ako ng mabuti. Mabilis na isinusulat ang mahahalagang numero sa aking notebook. Pagkatapos ng ulat ni Dr. Santos, nagsalita ako. Ang boses na lumabas sa speaker ay malamig, walang emosyon, at ganap na banyaga. Direkta kong sinuri ang mga pagkakamali sa kasalukuyang treatment plan. Itinuturo na ang paggamit ng high-dose diuretics ay seryosong nakakasama sa kanyang kidney function. Inutos ko na agad na itigil ang dalawang uri ng enzyme inhibitors at palitan ito ng isang direct myocardial support therapy na ako mismo ang nagdisenyo. Ang lahat sa kwarto ay tahimik na nagsusulat, ayaw makaligtaan kahit isang salita. Walang nangahas na tumutol sa aking eksaktong paghuhusga at nangingibabaw na kaalaman. Tanging si Miguel ang nanatili sa kanyang posisyon. Bahagyang kumunot ang noo. Bigla niyang pinutol ang aking pagsusuri. Dr. E, pamilyar ang iyong boses. Nagkita na ba tayo dati? May malinaw na pagsubok sa kanyang mga salita. Si Miguel ay isang napakasensitibong tao. Ang kanyang kutob ay marahil nakakuha ng isang pamilyar na senyales sa paraan ng aking pagdiin sa mga salita. Kahit naganap na nagbago ang tono ng aking boses, hindi ako nagpakita ng anumang pagkataranta. Tinitigan ko ang kamera ng diretsyo. Ang boses na lumabas sa voice modulator ay mas naging malamig at matalas. Hindi ako binabayaran para sagutin ang mga personal na katanungan. Kung hindi po ninyo pinagkakatiwalaan ang aking profesionalismo, Ginoong De Villa, maaari ninyong kanselahin ang kontrata ngayon din. Ang penalty fee ay dapat na direktang ipadala sa aking account bago mag-alas 5 ng hapon ngayon. Ang aking matalas na tugon at mayabang na kilos ay nagpatahimik kay Miguel. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Ngunit sa huli, kinailangan niyang magpakumbaba at humingi ng paumanhin sa kanyang kawalang galang. Tumango ako ng walang emosyon at inutusan si Dr. Santos na ihanda ang simulation operating room at ipadala ang lahat ng 3D CT scan data sa aking server sa loob ng 1 oras. Desidido kong pinutol ang koneksyon, namatay ang screen ng computer, at muling bumalik ang katahimikan sa kwarto. Ang unang paghaharap ay naging perpekto. Si Miguel ay ganap na napaikot ko, nang hindi man lang namamalayan ang katotohanang nasa harap niya. 3 araw pagkatapos ng video conference, naging mas komplikado ang kondisyon ni Katrina. Ang kanyang vital signs ay patuloy na pabago-bago, kaya kinailangan kong personal na pumunta sa ospital para tingnan siya. Ang security procedures ay hinigpitan ni Leo sa pinakamataas na antas. Ang buong ika-8 palapag, kung saan naroon ang intensive care unit, ay ganap na isinara. Ang mga security camera sa hallway ay pansamantalang pinatay. Ang mga on-duty na nurse at doktor ay inilipat sa ibang lugar. At tanging si Dr. Santos ang naiwan para tulungan ako. Pumasok ako sa isang medical changing room at sinimulang isuot ang espesyal na protective gear. Sa loob, nagsuot ako ng asul na scrubs at sa ibabaw nito, isang sterile na mahabang surgical gown. Nagsuot ako ng tela na tumatakip sa aking buhok at leeg at isang N95 mask na mahigpit na nakadikit sa aking mukha. Panghuli, isinuot ko ang isang malaking safety goggles na gawa sa transparent plastic. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Isang perpektong pagbabalat kayo. Walang anumang personal na katangian na makikita. Ako ay naging isang walang emosyon,
na makinang medikal. Itinulak ko ang pinto at pumasok sa VIP room. Sa loob, may pinaghalong amoy ng disinfectant at mahinang amoy ng mga bulaklak na lilis. Si Katrina ay nakahiga nang walang kilos sa puting kama. Ang oxygen mask at maraming heart monitors ay regular na tumutunog. Ang kanyang mukha ay maputla at walang buhay. At ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang dating marangya at mayabang na babae sa mga litrato ni Miguel ay isa na ngayong mahinang nilalang na nakadepende na lang sa artipisyal na tibok ng puso. Ang kahinaang ito ay malayong malayo sa mga pakana na ginamit niya para muling akitin si Miguel. Lumapit ako sa kama at sinimulan ang clinical examination. Ang aking mga kamay na may guwantes ay dumampi sa kanyang dibdib. Bahagyang pinipindot ang mga buto para suriin ang antas ng fluid retention. Maingat kong inilagay ang stethoscope sa mga lokasyon ng valve para pakinggan ang tunog ng dugo na bumabalik. Ang kanyang tibok ng puso ay napaka-irregular at ang kanyang heart muscle ay nagpapakita na ng senyales ng pagtigas. Mabilis kong isinulat ang mga sukat sa chart, nagbibigay ng matatalas na diagnosis para agad na ma-update ni Dr. Santos sa electronic records. Sa loob ng 30 minutong pagsusuri, hindi ako nagsalita ng hindi kailangan. Nakatuon lamang sa aking propesyonal na gawain. Pagkatapos ng pagsusuri, tumango ako kay Dr. Santos bilang senyales na patuloy niyang bantayan ang mga fluid, saka ako tumalikod para lumabas. Nang bumukas ang pinto ng kwarto, sumalubong sa akin ang malamig na hangin mula sa hallway. Naglakad ako patungo sa pribadong elevator, sa dulo ng pasilyo. Dahil sa makapal na protective suit, may maliit na kaluskos na tunog sa bawat hakbang ko. Bigla, sa isang kanto patungo sa lobby, isang matangkad na figura ang lumitaw at hinarangan ang aking daan. Ang ilaw mula sa fluorescent lamp ay tumama sa kanyang angular na mukha at pamilyar na mga mata. Si Miguel. Nakaitim siyang suit at may autoritatibong tindig. Ang paglitaw niya sa isang restricted area ay patunay na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para piliting padaanin siya ng mga security guard. Huminto ako. Pinapanatili ang isang ligtas na distansya ng halos 2 metro sa pagitan namin. Sa likod ng aking safety goggles, ang aking tingin ay kalmado at hindi natitinag. Pinaningkitan ako ng tingin ni Miguel. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa. Ang matalas na obserbasyon ng isang taong sanay sa mundo ng negosyo ay kitang-kita. Napansin niya ang aking taas, ang tuwid kong tindig, at lalo na ang proporsyon ng aking balikat at baywang. Kahit gaano pa kaingat, hindi kayang itago ng maluwag na surgical gown ang mga maliliit na detalyeng ito. Dr. E, ang iyong kilos. Napakapamilyar, bulong ni Miguel. Ang kanyang boses ay may halong pagbabanta. Hindi ako sumagot, at sa halip ay bahagyang gumilid pa kanan para magpatuloy patungo sa elevator. Ang aking pananahimik ay tila lalong nagpatindi sa kanyang hinala. Agad na iniunat ni Miguel ang kanyang mahabang braso para harangan muli ako. Ang hangin sa hallway ay biglang naging tensyonado. Lumapit siya ng malaki ang hakbang at iniunat ang kanyang kanang kamay patungo sa N95 mask sa aking mukha. Ang biglaang kilos na ito ay may malinaw na intensyon na alisan ng misteryo ang pagkakakilanlan ng doktor. Nang ilang sentimetro na lang ang layo ng mga daliri ni Miguel sa aking mukha, isang matigas na kamay ang lumitaw mula sa likuran at mahigpit na hinawakan ang kanyang pulso. Isang matalas na boses ang bumasag sa katahimikan ng hallway. Ginoong De Villa, sana po ay igalang ninyo ang mga patakaran sa seguridad ng Pacific Global Medical Center. Si Leo. Lumapit siya, at ang kanyang malaking katawan ang humarang sa pagitan namin ni Miguel. Suot niya ang puting gown ng isang hospital director, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng ganap na awtoridad. Napakalakas ng hawak ni Leo. Itinulak niya ang braso ni Miguel palayo sa akin. Inalis ni Miguel ang kanyang kamay, at tiningnan si Leo nang may nag-aalab na mga mata. Sumigaw siya kay Leo. Tinatanong kung bakit kailangang itago ang pagkakakilanlan ng isang doktor na binayaran ng 500 milyong piso. Iginiit niyang karapatan niyang malaman kung sino ang hihiwa sa katawan ng kanyang minamahal. Ngumisi si Leo
at nanatiling kalmado. Inilabas niya mula sa bulsa ng kanyang dibdib ang isang kopya ng pirmadong kontrata at itinuro ang ikatlong sugnay. Ipinaalala niya kay Miguel na ang pirma sa papel ay may pinakamataas na legal na bisa. Ang sadyang paglabag sa privacy ng isang medical professional ay isang seryosong paglabag sa kontrata. Kung magpapatuloy si Miguel, agad na ititigil ng ospital ang serbisyo, kakanselahin ang operasyon, at ipapa-escort siya palabas ng gusali ng mga security guard. Anumang mangyari sa buhay ni Katrina Sandoval ay magiging responsibilidad ni Miguel. Ang matalas at matibay na lohika ni Leo ay eksaktong tumama sa kahinaan ni Miguel. Ang buhay ni Katrina ay nakasalalay ngayon kay Dr. E. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Miguel. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang noo, ngunit wala na siyang masabi. Napilitan siyang umatras para padaanin ako. Walang isang segundo akong nag-aksaya. Desididong nilagpasan siya at pumasok sa elevator. Nabukas na ang pinto. Dahan-dahang nagsara ang malamig na metal na pinto. Tuluyang hinarangan ang puno ng puot na tingin ng aking ex-husband. Pagkatapos ng tensyonadong paghaharap sa ospital, dinala ako ni Leo sa basement parking sa pamamagitan ng isang pribadong daanan para sa board of directors. Mabilis kong hinubad ang nakakasakal na medical protective gear at itinapon ito sa isang biohazard waste bin. Nagpalit ako ng komportableng corporate attire at sumakay sa Porsche ni Leo. Nagsimulang sumama ang panahon sa labas. Nagtipon ang madidilim na ulap. Tinatakpan ang langit ng syudad. At ang mga unang patak ng ulan ay nagsimulang tumama sa windshield. Nang makalabas ang sasakyan sa basement parking at sumabay sa mabagal na daloy ng trapiko sa basang kalsada, binuksan ni Leo ang wipers at paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin sa rearview mirror. Sinabi niyang nakakatakot ang talas ng obserbasyon ni Miguel. Sapat na ang maliit na pagkakamali sa aking paglakad para maghinala siya. Iminungkahi ni Leo na sa susunod na pagsusuri, maglalagay siya ng ibang medical staff na may katulad kong pangangatawan sa paligid ko para malihis ang atensyon ni Miguel. Sumang-ayon ako sa plano. Ang ganap na kaligtasan ng aking pagkakakilanlan, ang pinakamahalaga. Biglang nagpreno ng malakas ang sasakyan sa unahan para iwasan ang isang malaking lubak. Mabilis na nag-react si Leo at inapakan din ng malakas ang preno at ang Porsche ay ligtas na huminto sa tamang distansya. Ngunit wala pang 2 segundo kaming nakahinto. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa likuran. Isang malakas na impact ang nagtulak sa Porsche nang bahagya pasulong. Ang likod ko ay tumama ng malakas sa upuan at ang seatbelt ay humigpit sa aking balikat. Napangiwi ako sa sakit. May bumangga sa amin mula sa likuran. Nagmura si Leo, binuksan ang hazard lights, at galit na lumabas sa gitna ng ulan. Nanatili akong tahimik sa passenger seat. Wala akong balak na lumabas. Ang mga bintana ng Porsche ay may pinakamahal na uri ng black tint. Mula sa labas, hindi makikita ang loob. Tiningnan ko ang sitwasyon sa likuran. Sa pamamagitan ng basang bintana, ang nakabangga ay isang nakakasilaw na pulang 2-door sports car. Ang harapan nito ay UP-UP matapos bumangga sa matibay na likuran ng Porsche. Bumukas ang pinto ng pulang sasakyan at isang batang babae ang bumaba. Nakasuot siya ng isang napakaikling designer dress at matutulis na takong at ginamit ang kanyang mamahaling handbag para takpan ang ulo mula sa ulan. Sa makapal niyang makeup, agad kong nakilala na siya si Chloe, ang kapatid ni Miguel. Si Chloe de Villa ay laging umaasa sa kapangyarihan at pera ng kanyang pamilya para maging suwail. Nagmamaneho siya sa maulang panahon habang nagse-cellphone at hindi nagpapanatili ng ligtas na distansya, kaya hindi niya nakontrol ang bilis. Ngunit sa halip na aminin ang kanyang pagkakamali, agad siyang umakto na parang isang spoiled na prinsesa. Sumigaw siya at dinuro-duro si Leo sa gitna ng maingay na kalye. Pinaratangan niya si Leo na sadya siyang nagpreno para manggikil ng pera at nagbanta na tatawagan ang kanyang kuya para wasakin ang sasakyan ni Leo. Nakapamewang si Leo, nananatiling malamig ang ekspresyon. Wala siyang balak na makipagtalo sa isang taong hindi makatwiran. Kinuha lang niya ang kanyang telepono at kalmadong kinuhanan ng litrato ang eksena ng aksidente, ang plaka ng sasakyan, at ang mga pinsala. Malinaw na sinabi ni Leo kay Chloe
na naidokumento na ang eksena at ang kasalanan ay nasa sasakyan sa likod na hindi nagpapanatili ng ligtas na distansya. Hiniling niya kay Chloe na tumawag ng pulis para mag-file ng report o voluntaryong bayaran ang pinsala sa Porsche. Naaabot sa milyon-milyon. Nanlaki ang mga mata ni Chloe nang marinig ang tungkol sa bayarin at nagmamadaling kinuha ang kanyang telepono para tumawag ng tulong. Pagkalipas ng 15 minuto, isang pamilyar na itim na Maybach ang huminto sa gilid ng kalsada sa gitna ng ulan. Bumukas ang pinto at si Miguel ay maingat na bumaba hawak ang isang malaking itim na payong. Mabilis siyang lumapit. Nang makita ni Chloe ang kanyang kuya, tumakbo siya at kumapit sa braso ni Miguel, umiiyak at nagrereklamo na binuli siya. Tiningnan ni Miguel ang yuping harapan ng sasakyan ng kanyang kapatid, bago ilipat ang tingin sa mga gasgas sa likuran ng Porsche. Sa wakas, tumigil ang kanyang tingin sa mukha ni Leo. Agad niyang nakilala ang hospital director na nakasagutan niya nang matindi 1 oras lang ang nakalipas. Isang kislap ng sorpresa ang dumaan sa mga mata ni Miguel. Ngunit agad itong napalitan ng kalmadong ekspresyon ng isang negosyador. Alam ni Miguel ang ugali ng kanyang kapatid, kaya kahit hindi na magtanong, alam na niya kung sino ang may kasalanan. Lumapit siya kay Leo at sinubukang ayusin ang problema sa isang mahinahon ngunit may awtoridad na tono. Hiniling ni Miguel kay Leo na kalimutan na lang ang insidente, nangangakong ipapaayos ang sasakyan ni Leo sa pinakamahusay na service center at babayaran ang lahat ng danyos. Itinuring ito ni Miguel bilang isang paraan upang pagaanin ang tensyon sa kanilang relasyon para sa kapakanan ng paggamot ni Katrina. Ngumisi si Leo nang may pangungutya. Desidido niyang tinanggihan ang kalkuladong alok ni Miguel. Nilinaw ni Leo na ito ay isang civil traffic accident. Ang gastos sa pag-aayos ng sasakyan ay hindi malaki. Ngunit ang aroganteng pag-uugali ni Chloe ay hindi katanggap-tanggap. Humingi si Leo kay Miguel ng 10 milyong piso na agad na i-transfer sa kanyang account bilang tuition fee para turuan ng leksyon ang kanyang kapatid. Kung hindi siya magbabayad, agad siyang tatawag sa pulis at sisiguraduhing lalabas sa balita. Kinabukasan na ang kapatid ng chairman ng De Villa Group ay nagdulot ng aksidente at nag-eskandalo. Kumunot ang noo ni Miguel. Ang kanyang pride ay nasaktan ng may ibang taong nagtuturo sa kanya kung paano pamahalaan ang kanyang pamilya. Ngunit sa harap ng matigas na paninindigan ni Leo at ang panganib ng masamang publisidad, wala siyang nagawa kundi kunin ang kanyang telepono at mabilis na i-transfer ang 10 milyon. Habang naghihintay na makumpleto ang transaksyon, biglang napatingin si Miguel sa Porsche. Tinitigan niya ang madilim na bintana sa passenger side. Tila may kutob siyang may nakaupo sa loob. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Pinaningkitan ang mga mata na para bang sinusubukang aninagin ang nasa loob. Nanatili akong walang kilos, pinapanatili ang regular na paghinga, at malamig na tinitigan ang kanyang mga matang nagsusuri sa likod ng salamin. Isang basang bintana lang ang pagitan namin, ngunit ang agwat sa pagitan namin ay hindi na kailanman maibabalik. Tumunog ang telepono ni Leo, senyales na pumasok na ang pera. Bahagyang tinapik ni Leo ang bubong ng sasakyan. Sinabihan si Miguel na turuan ng leksyon ang kanyang kapatid. Bago desididong pumasok sa sasakyan, ang Porsche ay umugong at mabilis na nawala sa gitna ng ulan. Iniwan ang magkapatid na De Villa na tulala sa gitna ng malamig na kalye. Tumingin ako sa rearview mirror at bahagyang ngumisi. Ang kaawa-awang itsura ng pamilyang dati kong kinabibilangan ay hindi na kayang yanigin ang aking puso kahit 1 segundo. 2 linggo pagkatapos ng aksidente sa kalsada, nag-host ang medical community ng Maynila ng isang charity gala at academic conference. Dinaluhan ito ng mga nangungunang medical professionals mula sa loob at labas ng bansa, mga hospital directors, at maraming matagumpay na negosyante na namumuhunan sa healthcare sector. Ipinadala sa akin ni Leo ang isang honorary invitation. Naniniwala siyang ito ang pinakamagandang pagkakataon para formal na bumalik sa medical field gamit ang pangalang Andrea Reyes at tuluyang ihiwalay ang aking sarili mula sa masyadong napapansing katauhan ni Dr. E. Nang gabing iyon,
Tumayo ako sa harap ng isang malaking salamin sa aking silid, naghahanda ng aking isusuot. Sa pagkakataong ito, nagpasya akong tuluyang talikuran ang imahe ng isang simple at mahinang babae sa loob ng 3 taon. Pumili ako ng isang emerald green na silk evening gown. Ang eleganteng v-neck at a daring open back design ay nagbigay diin sa perpektong kurba ng aking katawan. Ang mataas na slit sa palda ay nagbigay ng gilas at lakas sa bawat hakbang ko. Nagsuot ako ng high heels na may kumikinang na hiyas. Tinalian ng mataas ang aking maikling buhok at naglagay ng black pearl earrings bilang accent. Ang aking makeup ay nagbigay diin sa matalas na mata at matingkad na pulang labi. Ang babae sa salamin ay nakakasilaw, puno ng kumpiyansa at buhay na buhay. Isang luxury sedan mula sa ospital ang naghatid sa akin sa harap ng marangyang lobby ng isang 5-star hotel. Nang bumukas ang pinto, walang tigil ang flash ng mga kamera ng mga photographer. Bumaba ako ng sasakyan, itinayo ng tuwid ang aking likod, at tinugunan ng isang eleganteng ngiti ang magalang na pagbati ng mga host. Nang pumasok ako sa marangyang ballroom na puno ng ilaw mula sa mga crystal chandelier at malamyos na classical music, agad akong nakisalamuha sa intelektual na kapaligiran ng alta sosyedad. Lumapit si Leo at inakbayan ako. Dinala ako sa gitna para ipakilala sa mga dayuhang eksperto. Doon, muli kong nakita si Professor Richards, isang master sa heart surgery na nakatrabaho ko noong ako'y nasa training sa Amerika. Ang propesor ay labis na nagulat at natuwa nang makita ako. Agad kaming napunta sa isang propesyonal na pag-uusap. Sa matatas na Ingles, tumpak kong binigkas ang mga komplikadong terminong medikal. May kumpiyansa kong ipinaliwanag sa kanya ang mga bentahe ng minimally invasive endoscopic valve surgery, habang itinuturo rin ang mga posibleng panganib sa panahon ng cardiopulmonary bypass. Ang mga eksperto sa paligid ay tahimik na nakikinig, at sa kanilang mga mata ay may tunay na paghanga para sa isang batang babaeng doktor na may malawak na kaalaman. Habang nasa kalagitnaan kami ng usapan, naramdaman ko ang isang malamig na presensya sa aking likuran. Sa aking matalas na kutob, alam kong may isang taong nakatitig sa akin. Dahan-dahan kong tinapos ang aking paliwanag kay Professor Richards at lumingon. Ilang hakbang lang mula sa akin, nakatayo si Miguel na parang natigilan. Suot niya ang isang perpektong itim na tuksedo. Hawak ang isang baso ng wine kasama ang ilang business partners. Malinaw na naroon si Miguel sa party para palawakin ang kanyang koneksyon sa medical field para sa paggamot ni Katrina. Ang kanyang tingin ay nakapako sa akin, puno ng pagkabigla at sukdulang pagkalito. Bumuka ang kanyang bibig na parang may sasabihin, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang dati niyang asawa, na lagi niyang minamaliit at itinuturing na probinsyana, ay nasa gitna na ngayon ng isang marangyang pagtitipon. Kumpiyansang nakikipag-usap sa Ingles sa mga pinakamahusay na eksperto sa mundo. Ang malaking pagkakaibang ito ay parang isang malakas na sampal sa kanyang kayabangan. Nagpaalam si Miguel sa kanyang mga kasama at mabilis na lumapit sa akin. Huminto siya sa aking harapan. Ang pamilyar na amoy ng tabako ay humalo sa tensyon na nagmumula sa kanyang katawan. Nagsalita si Miguel. Ang kanyang malalim at magaspang na boses ay nagpipigil ng galit. Anong ginagawa mo dito? Sino ang nagpahintulot sa iyong pumunta sa ganitong lugar na ganito ang suot? Inikot ko ang hawak kong baso ng champagne at malamig na tiningnan ang kanyang nakakunot na mukha. Sinagot ko siya ng isang ngiting puno ng pangungutya. Ginoong De Villa, mukhang nakalimutan mo na hiwalay na tayo. Tapos na ang lahat ng proseso. Kung saan man ako pumunta, kung ano man ang isuot ko, at kung sino man ang kausapin ko, iyon ay aking personal na kalayaan. Anong karapatan mo para kontrolin ako? Sa aking matalas na sagot, natigilan si Miguel. Hinigpitan niya ang hawak sa baso ng wine. Namuti ang kanyang mga buko. Hindi sanay si Miguel na sagutin ng ganito. Ibinaba niya ang kanyang boses, na para bang sinusubukang iligtas ang natitira niyang dangal. Inisip niyang nag-aarte lang ako, na ginamit ko ang settlement money para bumili ng mamahaling damit at makihalubilo sa alta sosyedad para makuha ang kanyang atensyon. Natawa ako sa ilusyon ni Miguel. Lumapit ako ng isang hakbang
Pinaliit ang distansya sa pagitan namin para marinig niya ng malinaw ang aking sasabihin. Diniinan ko ang bawat salita. Ganap na winawasak ang kanyang kayabangan. Para sa aking sariling dangal, isinoli ko ang buong 2 bilyon at 500 milyong piso. Ang suot kong damit, ang karapatan kong tumayo dito, lahat ng ito ay nakuha ko sa sarili kong kakayahan. Huwag mong ilagay sa maling lugar ang iyong sarili. Sa aking paningin ngayon, mas mahalaga pa ang isang pahina ng medical report kaysa sa iyo. Pagkatapos kong magsalita, desidido akong tumalikod at umalis. Naiwan si Miguel na parang bato sa gitna ng ballroom. Ang laylayan ng aking emerald green na gown ay malamig at walang awang dumampi sa kanyang binti. Naglakad ako pabalik kay Leo at nagpatuloy sa pakikipag-toast sa mga eksperto. Ang imahe ng lalaking iyon ay ganap nang nabura sa aking paningin. 3 araw pagkatapos ng charity gala, bumalik ang aking araw-araw na buhay sa abalang routine sa ospital. Biyernes ng hapon, katatapos ko lang sa isang komplikadong angioplasty surgery nang tumawag si Leo. Ang kanyang boses ay puno ng inis at tensyon. Sinabi niyang nakatanggap siya ng isang anonymous na text message na ang dati niyang kasintahan na si Shaina, na minahal niya ng husto noong kolehiyo, ay naloloko ng isang playboy na anak mayaman sa isang club na tinatawag na Elysium. Ang lalaking iyon ay kilala sa paglalagay ng droga sa inumin ng mga babae para dalhin sila sa kama. Nakiusap si Leo na samahan ko siya dahil mas madali raw makipag-usap at kumumbinsi kung kapwa babae. Tinanggal ko ang aking surgical gloves, hinugasan ng maigi ang aking mga kamay at agad na sumang-ayon. Ang Elysium ay ang pinaka-eksklusibong private entertainment club sa Maynila para lamang sa mga piling miyembro ng alta sosyedad. Kilala ito sa mga marangyang VIP rooms, lihim na kasino, at walang habas na paggastos ng pera. Umuwi ako sa aking apartment, nagpalit ng isang itim na form-fitting jumpsuit at nagsuot ng isang maikling jacket. Isang kasuotan na komportable at madaling ikilos. 7:00 ng gabi, dumating kami ni Leo sa Elysium. Ginamit niya ang kanyang Diamond Tier membership card para hilingin sa manager na ihatid kami diretso sa VIP area sa ika-20 palapag. Habang naglalakad kami sa hallway na may pulang velvet na carpet, ang amoy ng mamahaling alak at matapang na pabango ay nangingibabaw. Mabilis na nahanap ni Leo ang kwarto kung nasaan si Shaina. Sinabihan niya akong maghintay sa hallway habang siya mismo ang papasok para harapin ang lalaki at ilabas si Shaina. Tumango ako at umatras. Sumandal sa isang pader na yari sa kahoy at nag-cruise ng braso habang naghihintay. Wala pang 5 minuto. Biglang bumukas ang pinto ng VIP room sa tapat. Ang malakas na tawanan at tunog ng mga plastic casino chips ay lumabas. Isang lalaki ang lumabas na may maluwag na kurbata at hawak na sigarilyo. Ang kulay abong usok ay lumutang sa hangin. Sumulyap ako at agad na nakilala si Miguel. Napakaliit talaga ng mundo. Nang makita ako ni Miguel sa isang lugar tulad ng Elysium, isang malaking pagkagulat ang dumaan sa kanyang mga mata, na agad na palitan ng panunuya at paghamak. Pinatay niya ang kanyang sigarilyo sa isang poste at dahan-dahang lumapit sa akin. Pagkaalis mo sa puder ng mga Devila, naging ganyan ka na ba kadesperada? Para sumama sa kung sino-sinong lalaki sa ganitong lugar? Ang tono ni Miguel ay puno ng sarkasmo. Hindi ako natinag sa kanyang mapanirang mga salita at nanatiling tuwid. Tinitigan ko siya sa mata at sumagot ng may ganap na kalamigan. Sinabi kong napakababa ng kanyang pamantayan sa paghusga sa tao. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ay wala na siyang pakialam. Sa halip, ang isang CEO ng isang malaking korporasyon na nag-iiwan sa kanyang nag-aagaw buhay, nakasintahan sa ospital para magpakasaya sa kasino, ang tunay na kasuklam-suklam. Ang aking mga salita ay direktang tumama sa namumuong guilt sa isipan ni Miguel. Agad na dumilim ang kanyang mukha at sumabog ang kanyang galit. Bigla niyang hinawakan nang mahigpit ang aking pulso. Napakalakas ng kanyang hawak. Nag-iwan ito ng pulang marka sa aking balat. Walang pagkakataong makapalag. Hila-hila niya akong ipinasok sa VIP room na kalalabas lang niya. Malakas na sumara ang pinto sa likuran namin. Sa malawak na kwarto, may 5 o 6 na lalaki
na nakaupo sa paligid ng isang poker table na may berdeng felt. Kabilang sa kanila ang matatalik na business partners ni Miguel at kilalang mga playboy na sina Martin at June. Tulala silang tumingin habang hinihila ni Miguel ang isang estrangherang babae papasok sa kwarto. Sumipol si Martin at tinukso si Miguel kung nagdala ba siya ng babae para pampaswerte. Itinulak ako ni Miguel sa isang bakanteng leather na upuan sa tabi niya at inihagis ang mga chips na nagkakahalaga ng milyon-milyon sa mesa. Pinilit niya akong sumali sa laro. Ginamit niya ang kanyang galing sa pera at panlilin lang para ipahiya ako sa harap ng kanyang mga kaibigan. Malamig na idineklara ni Miguel na kung mapapanalunan ko ang lahat ng chips sa mesa, hahayaan niya akong umalis ng tahimik. Kung matatalo ako, kailangan kong yumuko at humingi ng tawad sa aking mayabang na sinabi kanina. Hinaplos ko ang masakit kong pulso at tiningnan ang mga baraha na ipinamahagi ng dealer. Ang poker ay laro ng probabilidad at psikolohiya. Para sa isang surgeon na sanay sa pagkalkula ng porsyento ng buhay at kamatayan, ang larong ito ay parang isang simpleng math problem. Ngumisi ako at tumango bilang pagsang-ayon. Nagsimula ang unang round. Tiningnan ko ang aking dalawang baraha. Walang emosyon na makikita sa aking mukha. Si Miguel at ang kanyang mga kaibigan ay patuloy na tumaya ng malaki para maglagay ng psychological pressure. Nang ako na ang sasalang, kalmado kong itinulak ang lahat ng aking chips sa gitna ng mesa. All in. Dahil sa aking tila walang ingat na galaw, natahimik ang lahat sa kwarto. Nagkatinginan sina Martin at June, at sa huli ay nagpasya na walang laban at nag-fold. Ngayon, one-on-one na lang kami ni Miguel. Tinitigan niya ako sa mata. Sinusubukang humanap ng takot o pag-aalinlangan, ngunit bigo siya. Ang aking mga mata ay kalmado na parang isang nagyayelong lawa. Nagngit-ngit ang ngipin ni Miguel at tumaya rin. Itinumba ng dealer ang 3 community cards sa gitna ng mesa. Isang ace, isang 7, at isang 9. Ipinakita ko ang aking dalawang baraha. Isang pares ng ace. Kasama ang ace sa mesa, hawak ko ang pinakamalakas na 3 of a kind. Sa sitwasyong ito, ang tsansa ni Miguel na magkaroon ng mas mataas na kamay ay mas mababa sa 3%. Tulala na itinumba ni Miguel ang kanyang mga baraha. Mayroon lang siyang isang pares ng king. Walang emosyon kung hinakot ang napakaraming chips papunta sa akin. Ang tunog ng pagbabanggaan ng mga plastic chips ay masayang narinig. Ang mga kaibigan ni Miguel ay napanganga sa gulat. Walang sino man ang makapaniwala na ang isang babaeng tila mahina ay kayang maglaro ng ganoon kawalang awa at may tumpak na kalkulasyon. Tumayo ako mula sa upuan, bahagyang pinagpaga ng aking jacket, at tiningnan si Miguel ng may awa. Nakakabagot pala ang laro ng mga taong walang magawa. Maraming salamat sa donasyon. Gagamitin ko ang perang ito para sa pondo ng heart surgery ng mga mahihirap na bata. Desidido akong tumalikod at lumabas ng kwarto. Iniwan si Miguel at ang kanyang mga kaibigan sa kahihiyan. Pagbukas ng pinto, sakto namang tapos na rin si Leo sa kanyang problema at kalalabas lang mula sa kabilang kwarto kasama si Shayna. Ninitian ko si Leo, kumapit sa kanyang braso at sabay kaming umalis sa Elysium. Isang dramatikong ngunit napakasayang gabi ang nagtapos. Sa harap ng pintuan ng Elysium, malakas na umihip ang hangin. Nililipad ang laylayan ng aking jacket. Maingat na inaalalayan ni Leo si Shayna para makatayo ng maayos. Ang dati niyang kasintahan ay halos wala sa sarili at patuloy na nasusuka dahil sa sobrang pag-inom ng alak na may halong droga. Kumunot ang noo ni Leo at tiningnan ako ng may pag-aalala at paghingi ng paumanhin. Sinabi niyang malala ang kondisyon ni Shayna at kailangan niya itong dalhin agad sa emergency room ng ospital para lagyan ng dextrose at suriin. Ang Porsche ni Leo ay 2-seater lang kaya imposibleng isakay pa ako. Desidido akong tumango at sinabihan si Leo na unahin na ang pasyente at umalis na. Ang buhay at kalusugan ng tao ang laging pinakamahalaga. Kinuha ko ang aking telepono para tumawag ng isang premium car service para umuwi. Pagkaalis ng sports car ni Leo, isang pamilyar na itim na Maybach ang lumabas mula sa basement parking at huminto sa mismong harapan ko.
Dahan-dahang bumaba ang bintana sa likuran. Inilalantad ang anggular na mukha ni Miguel at ang kanyang matalas at malamig na mga mata. Ang hangin sa paligid ay tila nagyelo sa ilalim ng kanyang mapilit na tingin. Sa isang malalim at magaspang na boses na may tonong utos, sinabi niya, "Sumakay ka. Gabi na raw at delikado ang lugar para sa isang babaeng mag-isa. Kaya responsibilidad niyang ihatid ako pa uwi." Nakatayo ako sa marmol na hagdanan. Nakapamewang at hindi gumagalaw. Malamig kong tinanggihan ang kanyang alok. Nilinaw ko na wala ng anumang relasyon sa pagitan namin para ipakita niya ang ganitong hindi kinakailangang pagiging maginoo. Bukod pa rito, ang sasakyang tinawagan ko sa app ay darating sa loob ng 3 minuto. Hindi sumuko si Miguel. Itinulak niya ang pinto ng sasakyan at lumabas. Ang kanyang matangkad na katawan ay humarang sa ilaw mula sa poste. Sa kabila ng aking pagtutol, hinawakan ni Miguel ang aking siko at sa pilitang ipinasok ako sa likurang upuan ng Maybach. Ang kanyang kilos ay napakabilis at magaspang. Wala akong pagkakataong mag-react. Malakas na sumara ang pinto at nakulong ako sa isang saradong espasyo na puno ng pamilyar na amoy ng tabako at pabango ng lalaki. Ang driver sa harap ay agad na nagpaandar ng sasakyan at umalis sa Elysium. Inayos ko ang aking damit at umupo ng pinakamalayo sa bintana. Pinapanatili ang pinakamalaking distansya mula sa lalaki sa tabi ko. Ang sasakyan ay nabalot sa isang nakakasakal na katahimikan. Ang dilaw na ilaw mula sa mga poste ay dumadaan sa mukha ni Miguel. Ipinapakita ang malalim na pag-iisip at kalkulasyon sa kanyang mga mata. Sa labas, may mahinang ambon na nagpapalabo sa mga ilaw ng syudad. Makalipas ang ilang sandali, binasag ni Miguel ang katahimikan. Nag-alok siya ng isang napakakatawa-tawang bagay. Sinabi ni Miguel na maaari niya akong bigyan ng posisyon bilang Head of Human Resources sa isa sa mga subsidiary ng De Villa Group. Ang sahod daw ay aabot sa milyon-milyon, kasama ang iba't ibang benepisyo na magagarantiya ng isang marangyang buhay. Inisip niyang ang pagtanggi ko sa 2.5 bilyong pisong settlement ay isang paraan lang para lalo siyang i-pressure. Lumingon ako at tinitigan siya sa mata. Ang aking pulang labi ay bahagyang ngumiti nang may pangungutya. Ang kanyang ilusyon sa kapangyarihan ay talagang wala ng lunas. Sinagot ko siya ng may matalas na pangungutya. Bawat salita ay malinaw. Sinabi ko muli na hindi ko kailangan ng kanyang awa. At lalong wala akong interes na magtrabaho para sa isang taong hindi marunong rumespeto sa halaga ng pamilya. Ang aking galing sa baraha ngayong gabi at ang mga suot kong mamahaling damit ay lahat galing sa aking sariling kakayahan, yaman at talino. Inutusan ko siyang itigil ang kanyang mapanliit na pag-iisip sa mga babae at huwag nang subukang husgahan ang aking pagkatao gamit ang posisyon o pera. Natahimik si Miguel. Bahagyang gumalaw ang kanyang panga. Ang aking mga salita ay matalas na tumagos sa baluti ng kayabangan na lagi niyang suot. Lumingon siya sa bintana at hindi na muling binanggit ang kanyang katawa-tawang alok. Tahimik na tinawid ng sasakyan ang mga bakanting kalsada at sa wakas ay pumasok sa isang luxury residential complex sa gitna ng syudad. Ito ang pinaka-secure na lugar para lamang sa tunay na alta sosyedad ng Maynila. Huminto ang Maybach sa harap ng entrance ng Rosewood Tower. Kailangan ng resident card o facial recognition para makapasok sa lobby. Ang pagkagulat ay malinaw sa mukha ni Miguel. Hindi niya inaasahan na kaya kong manirahan sa isang napakamahal at eksklusibong lugar. Nang akmang bubuksan ko ang pinto, bigla siyang nagsalita at pinigilan ako. Ang kanyang boses ay may halong pagod at kaunting pilit. Sinabi niyang umuwi na ang kanyang ina, si Senyora Remedios, mula sa Europa kaninang umaga. Hindi pa raw nito alam na tapos na kami sa proseso ng diborsyo. Ang alta presyo ng kanyang ina ay madalas na umaatake kamakailan. Mahigpit na ipinagbili ng doktor na huwag itong bigyan ng anumang malaking stress. Hiniling ni Miguel na samahan ko siya sa bahay ng mga De Villa sa Sabado ng gabi para magpanggap na masayang mag-asawa at makasalo sa hapunan ng pamilya. Huminto ako at lumingon sa kanya, si Senyora Remedios, ang nag-iisang tao sa pamilya De Villa na tunay na nagmalasakit sa akin.
at itinuring akong parang tunay na anak. Sa loob ng 3 taon, tuwing ako ay nalulungkot at naaapi, lagi siyang nasa panig ko at pinapagalitan si Miguel sa kanyang kawalang pakialam. Ang nararamdaman ko para sa kanya ay tunay na paggalang. Kahit na kinasusuklaman ko si Miguel hanggang sa buto, labag sa aking konsensya bilang isang doktor, nasaktan ng isang matandang may sakit, nag-isip ako ng ilang segundo at tumango. Ngunit nilinaw ko na ito na ang huling beses na tutungtong ako sa bahay na iyon. Pagkatapos ng hapunan, si Miguel na ang bahalang humanap ng paraan para sabihin ang katotohanan sa kanyang ina. Desidido kong binuksan ang pinto, bumaba ng sasakyan, at hindi na lumingon pa habang dumidiretso sa lobby ng apartment. Noong Sabado ng gabi, ang siyudad ay nababalot sa isang manipis na hamog, at ang lamig ng papalapit na tag-ulan ay ramdam sa hangin. Tumayo ako sa harap ng aparador. Maingat na pinipili ang aking kasuotan para sa dula ngayong gabi. Isinantabi ko ang mga mapang-akit na damit at pinili ang isang disenteng cream-colored long silk dress na may round neck. Ang aking modernong maikling buhok ay maingat kong inipitan para itago ang mga matutulis na dulo. Ginawa itong isang elegante at simpleng low bun. Tinanggal ko ang makapal na makeup at naglagay na lang ng sunscreen at isang light pink na lipstick. Sa loob lamang ng 30 minuto, perpekto akong nag-transform pabalik sa imahe ng isang masunurin at matiising asawa. 3 taon na ang nakalipas. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin at ngumisi. Isang perpektong pagbabalat kayo para linlangin ang mundo. 6:00 ng gabi. Huminto ang Maybach ni Miguel sa harap ng lobby ng apartment. Lumabas ako na may mahinhing kilos. Ang aking mga mata ay walang bahid ng dati nitong talas at kayabangan. Nang buksan ko ang pinto ng passenger seat, si Miguel, na nagbabasa ng mga dokumento sa kanyang iPad, ay hindi sinasadyang natigilan. Ang kanyang tingin ay sumuri sa aking simpleng kasuotan, walang make-up na mukha, at mahinhing kilos. Isang kislap ng pagkalito ang dumaan sa kanyang mukha. Marahil hindi niya inaasahan na kaya kong bumalik sa papel na ito nang ganoon kabilis at perpekto. Inalis ni Miguel ang kanyang tingin, umubo ng bahagya, at inutusan ang driver na umalis na. Mula sa syudad hanggang sa kanilang mansyon sa labas ng bayan ay halos 1 oras ang biyahe. Walang nagsalita sa amin. Sa loob ng masikip na espasyo, pareho kaming may kanya-kanyang kalkulasyon. Ang marangyang bakal na gate at ang hardin na puno ng mainit na dilaw na ilaw ng mansyon ng mga De Villa ay lumitaw sa aming harapan. Paghinto ng sasakyan, agad na bumaba si Miguel at lumipat sa aking tabi para pagbuksan ako ng pinto. Kusa niyang hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang malapad na kamay ay nagbigay ng kakaibang init sa aking malamig na balat. Bahagya akong napakislot, ngunit agad na kinontrol ang aking sarili at nagpatangay sa kanya papasok sa sala. Si Señora Remedios ay nakaupo sa sofa, umiinom ng tsaa. Nang makita niya kaming pumasok, agad niyang ibinaba ang kanyang tasa. Isang masayang ngiti ang sumilay sa kanyang mabait na mukha. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Pinagalitan niya si Miguel kung bakit daw ako pumayat, kung dahil ba sa sobrang abala sa trabaho, kaya napapabayaan na niya ang pamilya. Ngumiti ako ng malumanay at hinaplos ang kanyang likod. Sumagot sa isang malambing na boses. Pabago-bago po kasi ang panahon nitong mga nakaraang araw kaya medyo wala akong ganang kumain, senyora. Laging maalaga si Miguel. Marami po siyang binibiling masusustansyang pagkain para sa akin. Nasusuklam ako sa sarili ko, sa kasinungalingang lumalabas sa aking bibig. Ngunit para sa masayang ngiti ni Señora Remedios, kailangan kong tapusin ang dulang ito ng perpekto. Ang hapunan ay inihanda sa isang malaking dining room, puno ng mamahaling seafood at masustansyang pagkain. Kusa akong tumayo para magsandok ng kanin, inilagay ang pinakamasarap na piraso ng karne sa plato ng aking biyenan, at kinuha rin ng pagkain si Miguel. Bawat kilos at tingin ko kay Miguel ay nagpapakita ng pag-aalaga at malalim na pagmamahal ng isang tapat na asawa. Nanigas si Miguel sa kanyang upuan. Bahagyang nanginginig ang hawak niyang kubyertos. Ang aking peking pag-aalaga ay masyadong matingkad na ginagaya. Ang mga payapang araw, 3 taon na ang nakalipas.
Ang kanyang tingin sa akin ay may halong pagkalito at isang hindi maipaliwanag na damdamin. Tila ganap siyang nalunod sa ilusyon na nilikha ko. Hindi na makilala kung ano ang totoo at kung ano ang peke. Nang patapos na ang hapunan, pinaalis ni Senyora Remedios ang mga katulong at naging seryoso. Tinitigan niya kaming dalawa at bahagyang tinapik ang glass table. Sa isang malinaw at may autoridad na tono, sinabi niya na 3 taon na kaming kasal, sapat na panahon para patatagin ang negosyo at ang aming relasyon. Ang pinakamahalagang layunin ngayon ay ang magkaroon ng anak na magpapatuloy ng kanilang lahi. Naghihinala siyang si Miguel ang may problema. Iniisip niyang ang pressure sa pamamahala ng korporasyon ay nagdulot ng seryosong problema sa kanyang kalusugan. Kaya nahihirapan silang magkaanak. Yumuko ako at hinigpitan ang hawak sa aking damit. Pinigilan ko ang tawang gustong kumawala mula sa aking lalamunan. Ang direktang mga salita ni Senyora Remedios ay isang malaking dagok sa pride ng isang lalaking kasing arogante ni Miguel. Nanigas ang mukha ni Miguel at malakas na ibinaba ang kanyang mga kubyertos. Sinubukan niyang ipaliwanag na normal ang kanyang kalusugan. Sadyang marami lang malalaking proyekto sa kumpanya ngayon, kaya hindi pa panahon para mag-isip tungkol sa anak. Hindi tinanggap ni Senyora Remedios ang anumang dahilan. Hinampas niya ang mesa at nagbigay ng isang absolutong utos. Inutusan niya si Miguel na sa Lunes, 9:00 ng umaga, iwanan ang lahat ng trabaho. At personal na dalhin ako sa pinakamalaking international hospital sa Maynila para sumailalim sa isang komprehensibong fertility check-up. Idineklara niyang isasama niya ang kanyang pinagkakatiwalaang personal assistant para direktang matanggap ang resulta. Kung may problema si Miguel, dapat itong gamutin agad, hindi itago o iwasan. Tumingala ako kay Miguel na may namumuong luha sa mata. Nagpapakita ng isang nasasaktan at masunuring ekspresyon. Malambing kong hinikayat si Miguel na sundin ang kanyang ina. Huwag daw suwayin ang kanyang ina dahil lang sa trabaho at saktan ang damdamin nito. Dahil ang kalusugan ang pinakamahalaga. Ang aking maalalahaning mga salita ay parang nagsindi ng mitsa. Tuluyang sinira ang lahat ng argumento ni Miguel. Tinitigan niya ako. Mahigpit ang kanyang panga at lumitaw ang mga ugat sa kanyang sentido, ngunit hindi siya makatanggi sa harap ng kanyang ina. Ang parang bagyong hapunan ay nagtapos sa isang nakakatakot na katahimikan, nag-iwan sa mayabang na tycoon ng isang hatol na kamatayan sa ngalan ng isang fertility check-up. Ang hapunan ng pamilya ay natapos sa isang nakakasakal na tensyon. Nagdahilan si Miguel na mayroon siyang agarang video conference kasama ang mga dayuhang partner at nagpaalam sa kanyang ina na mauna nang umalis. Tumango si Senyora Remedios. Ngunit hindi nakalimutang ulitin ang kanyang bakal na utos tungkol sa appointment sa ospital sa Lunes ng umaga. Mahinhin akong yumuko para magpaalam. Isinuot muli ang aking manipis na cardigan at sumunod kay Miguel palabas ng pinto. Pagkalabas namin sa paningin ni Senyora Remedios, ang lahat ng aking malambot at mahinhing kilos ay agad na nawala. Napalitan ng pamilyar na malamig at desididong pag-uugali. Ang hangin sa labas ng syudad ay sobrang lamig. Ang malakas na hangin ay dumaan sa mga puno ng nara. Ikinakalat ang mga tuyong dahon sa daan. Dahil gusto ko nang makaalis sa mapagkunwaring lugar na ito, mabilis akong naglakad patungo sa parking. Sumunod si Miguel sa aking likuran. Ang tunog ng kanyang sapatos sa batong daan ay umalingaw-ngaw sa isang mabilis na ritmo. Malinaw na ipinapakita ang kanyang pinipigilang galit. Pagdating sa tabi ng Maybach, hindi ko na hinintay ang driver na pagbuksan ako ng pinto. At ako na mismo ang humawak sa door handle. Sakto. Isang malakas na puwersa ang humila sa aking braso. Mabilis na lumapit si Miguel. At idiniin ako sa malamig na katawan ng sasakyan. Ang kanyang malapad na balikat ay tuluyang humarang sa ilaw mula sa poste. Nag-iwan ng madilim na anino sa aking mukha. Ang kanyang mga mata ay namumula. At ang kanyang magaspang na hininga ay puno ng galit na malapit ng sumabog. Ang galing mo talagang umarte. Ginamit mo pa ang nanay ko para yurakan ang pride ko. Masaya ka na ba? Ungol ni Miguel. Bawat salitang lumalabas sa kanyang mga ngipin ay puno ng pait.
Nanatili ako sa aking posisyon. Wala akong obligasyong tanggapin ang ganitong hindi makatarungang pag-uugali. Ang pagganap ko bilang isang masunuring asawa ay bahagi ng aming naunang kasunduan para protektahan ang kalusugan ni Senyora Remedios. Ginawa ko ng mahusay ang aking parte. Hiniling ko kay Miguel na magtakda na ng oras kasama ang kanyang abogado para isumite ang mga papeles sa family court para opisyal na matapos ang aming diborsyo. Idineklara ko na ayoko nang mag-aksaya pa ng kahit isang segundo ng aking mahalagang oras sa walang kwenta at nakakabagot na dramang ito. Nang banggitin ko ang salitang diborsyo ng walang pakialam, lalong nanigas ang mukha ni Miguel. Ang pagkakahawak niya sa aking pulso ay lalong humigpit. Nagdulot ng kumikirot na sakit. Ang aking desidido at malamig na pag-uugali ay tila lalong nag-udyok kay Miguel. Inilapit niya ang kanyang mukha at sa isang tono na may halong katawa-tawang selos, inusisa niya ako. Tinanong niya kung kaya ko ba gustong putulin agad ang lahat ng ugnayan sa pamilya De Villa ay para legal na makasama ang hospital director na iyon, si Leo Cruz. Inisip ni Miguel na ang lahat ng biglaang pagbabago sa akin, mula sa pananamit hanggang sa pagiging mayabang, ay dahil sa impluwensya ng ibang lalaki. Hindi ko mapigilang matawa sa kanyang isip batang hinala, ang pag-iisip ng isang diktador na naniniwalang siya ang sentro ng sansinukob ay talagang katawa-tawa. Ginamit ko ang aking kabilang kamay para itulak ng malakas ang kanyang dibdib, lumikha ng kaunting espasyo sa pagitan namin para makahinga. Ang hangin sa paligid ay tila nagyelo. Ginoong De Villa, masyadong malikot ang iyong imahinasyon. Malamig kong sinabi. Ang aking boses ay parang bakal na pumuputol sa kanyang ilusyon. Pagkatapos nating pumirma sa divorce papers, kung sino man ang mahalin ko o makipag-date, iyon ay aking personal na kalayaan na protektado ng batas. Abala ka sa pag-aalaga sa iyong unang pag-ibig na si Katrina Sandoval. Bakit mo sinusubukang hadlangan ang paghahanap ko ng bagong kaligayahan? Huwag mong ipilit ang pagiging makasarili ng isang talunan sa aking buhay. Ang aking walang awang pagbubunyag ay parang isang baldeng malamig na tubig sa pride ni Miguel. Natigilan siya. Nanlaki ang mga mata sa gulat. Ang kanyang kamay, na mahigpit na nakahawak sa aking pulso, ay dahan-dahang lumuwag at bumagsak sa kanyang tagiliran. Ang kanyang pagiging makasarili at pagkukunwari ay walang awang nailantad ko. Walang mahanap na lohika si Miguel para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang tunay na pag-ibig na lagi niyang ipinagmamalaki ay naging isang matalim na tinik na tumusok pabalik sa kanyang mayabang na pagkatao. Hinaplos ko ang aking namumula at namamaga na pulso at inayos ang aking damit. Ipinaalala ko sa kanya ang aming appointment sa korte sa Lunes ng umaga. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa isang walang kwentang check-up sa ospital, dapat naming ayusin nang malinis ang marriage certificate na nagtatali sa aming dalawa. Desidido kong itinulak si Miguel sa gilid. Binuksan ang pinto ng sasakyan, pumasok, at malamig na isinara ito. Sa likod ng soundproof na bintana, nakita kong nakatayo si Miguel sa gitna ng mahanging parking, tulala. Ang kanyang dating mayabang na anyo ay biglang gumuho, naging malungkot at kaawa-awa. Ilang araw pagkatapos ng hapunan sa bahay ng mga De Villa, ang kalusugan ni Katrina sa ospital ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng psychological instability. Sa pamamagitan ng internal system ni Leo, nalaman ko na madalas siyang mag-panic attack, nagiging mainitin ang ulo, at patuloy na pinipindot ang call button para hanapin si Miguel. Ang pagkabalisa ni Katrina ay dahil sa madalas na pagliban ni Miguel sa ospital, idinadahilan ang mga usaping pampamilya, lalo na pagkatapos ng pagbisita kay Senyora Remedios. Ang kilos ni Miguel ay naging malayo at malalim ang iniisip, at nawala ang dati niyang masugid na pag-aalaga. Ang matalas na kutob ng isang tuso na babae ay nagsasabi sa kanya na ang kanyang posisyon sa puso ni Miguel ay nanganganib. Para masigurong hindi makakawala ang kanyang golden goose, nagpa siya si Katrina na gamitin ang pinakamababang paraan. Lihim siyang umorder mula sa kanyang mga koneksyon sa black market ng isang napakatapang na synthetic stimulant sa anyo ng kapsula. Ito ay isang ipinagbabawal na gamot, walang amoy, walang lasa, at agad na natutunaw sa matapang na alak.
kaya nitong ganap na paralisahin ang kontrol ng isang lalaki. Nagbayad siya ng malaking halaga para suhulan ng isang waiter sa The Sanctuary, isang club kung saan madalas magkaroon ng pribadong party si Miguel kasama ang kanyang mga business partners. Ang plano ni Katrina ay napakasama. Naglagay siya ng bitag para akitin si Miguel sa kama. At sa sandaling mawalan ito ng kontrol, bubuntisin niya ito para pilitin ang pamilya De Villa na magpakasal sila agad sa kabila ng pagtutol ni Senyora Remedios. Isang Sabado ng gabi, may meeting kami ni Leo kasama ang isang supplier ng high-tech medical equipment mula sa Germany. Ang lugar ng aming pagkikita ay nagkataong sa VIP lounge ng The Sanctuary, kabaligtaran ng maingay at magulong Elysium. Ang The Sanctuary ay may classic at eleganteng estilo. Isang pribadong lugar na may malamyos na jazz music at malabong dilaw na ilaw. Suot ko ang isang modified corporate attire na may itim na blazer. Isang ganap na seryoso at propesyonal na anyo. Ang negosasyon tungkol sa pag-import ng bagong henerasyon ng artificial heart system ay naging maayos. Nang sandaling lumabas ang aming German partner para sagutin ang isang tawag, nag-unat din si Leo at nagpaalam na mag-CR muna. Tumango ako at naiwang mag-isa sa glass table. Uminom ng tubig at walang interes na sumulyap sa bar. Sa bar na kumikinang sa ilalim ng mga neon lights, isang kahina-hinalang waiter ang nakakuha ng aking atensyon. Suot niya ang uniforme ng club na may pulang vest at patuloy na sumusulyap sa paligid na may kaba. Sa kanyang tray, may isang baso ng makalan na kulay amber. Nang masigurong walang nakatingin, mabilis niyang kinuha ang isang napakaliit na kapsula mula sa bulsa ng kanyang vest. Binasag ng kanyang dalawang daliri ang kapsula at inilagay ang puting pulbos sa loob nito sa mamahaling baso ng alak. Mabilis na nag-anyong maliliit na bula ang pulbos at ganap na natunaw sa alak, walang iniwang bakas ng kulay o lasa. Bilang isang surgeon na may sistematikong pagsasanay sa pharmacology, agad kong nakilala ang mekanismo ng gamot. Iyon ay isang ipinagbabawal na central nervous system stimulant. Kapag isinama sa mataas na konsentrasyon ng alak, agad nitong sisirain ang blood-brain barrier at pipilitin ang katawan na maglabas ng napakaraming physiological hormones na magiging sanhi ng ganap na pagkawala ng kontrol ng biktima. Kumunot ang aking noo, naging alerto ako. Sino ang maglalakas loob na gumawa ng ganitong kababawan sa isang lugar na kasing secure ng The Sanctuary? Sinundan ng aking mga mata ang bawat galaw ng waiter. Dala ang tray na may baso ng alak na may lason. Dumiretso siya sa isang pribadong glass room sa pinakasulok na bahagi ng club. Nang bahagyan niyang itinulak ang pinto, tumagos ang ilaw mula sa chandelier at malinaw kong nakita ang mga taong nakaupo sa loob. Sa gitna ng sofa, kitang-kita ang pamilyar na malaking silweta ni Miguel. Nakakunot ang kanyang noo habang nakikinig sa paliwanag ng isang partner. Bahagyang hinihilot ang kanyang sentido na may pagod na ekspresyon. Magalang na yumuko ang waiter at inilagay ang baso ng makalan na may lason sa mismong harapan ni Miguel. Umatras ng ilang hakbang at patuloy na nagmamasid, naghihintay na mahulog ang kanyang biktima sa bitag. Isang matalas na ideya ang pumasok sa aking isip. Kilala ko ang ugali ng mga business partners ni Miguel. Mahilig silang magsaya, ngunit wala silang lakas ng loob na gumawa ng ganitong kababawan sa isang CEO. Ang tanging taong may pinakamalaking motibo at makikinabang kapag nawalan ng kontrol si Miguel ay si Katrina Sandoval lamang. Ang kanyang kasamaan ay lumampas na sa hangganan ng isang pasyenteng dapat tulungan. Kahit na kinasusuklaman ko si Miguel, hindi papayag ang aking pride na hayaang ang aking legal na asawa pa rin sa papel ay maloko ng iba gamit ang droga. Bukod pa rito, kung may mangyaring masama kay Miguel ngayong gabi, tiyak na magiging headline ito bukas at ang reputasyon ng parehong pamilya ay madudungisan. Desidido akong tumayo. Inayos ang aking kwelyo at naglakad ng mabilis ngunit may determinasyon patungo sa glassroom. Oras na para personal kong wasakin ang maruming plano ng traidor na iyon. Malakas kong itinulak ang pinto ng glassroom. Ang tunog ng pagtama ng metal na door handle ay nagpagulat sa lahat ng nasa loob. Hindi pinansin ang nagtatakang tingin ng mga partner. Mabilis akong dumiretso sa harap ni Miguel. Sinubukan akong harangan ng waiter na malapit sa kanya. Ngunit natigilan siya sa aking matalas na tingin.
Kakaangat lang ni Miguel sa baso ng makalan, at ang kulay amber na likido ay malapit nang dumampi sa kanyang labi. Bago pa siya makainom, iniunat ko ang aking kamay, at malakas na tinapik ang ilalim ng baso. Dumulas ang mamahaling crystal glass mula sa kamay ni Miguel at nabasag sa glass table. Ang likidong may halong ipinagbabawal na gamot ay tumalsik sa lahat ng dako, binabasa ang isang malaking bahagi ng Turkish wool carpet. Ang matapang na amoy ng alak ay humalo sa kakaibang pabango ng The Sanctuary. Biglang tumayo si Miguel. Ang kanyang mukha ay nanigas sa galit dahil sa aking marahas na kilos. Sinigawan niya ako. Tinatanong kung anong kabaliwan ang ginagawa ko sa isang business meeting. Hindi ako nagpaliwanag ng mahaba. Kinuha ko lang ang isang basag na piraso ng salamin na may bakas ng transparent na likido. Umatras ako at itinaas ang piraso ng salamin sa harap ng nanginginig na waiter. Malamig ko siyang tinanong kung anong lason ang inilagay niya sa basong iyon. Sa aking matigas na tanong, napaupo sa sahig ang waiter. Namutla at hindi makapagsalita. Ang reaksyon ng waiter, ang pinakamalinaw na ebidensya. Sapat na ang talino ni Miguel para maintindihan ang sitwasyon. Ang kanyang galit ay agad na nabaling sa taksil na empleyado. Sinensyasan niya ang kanyang personal bodyguard sa labas ng pinto para agad na dalhin ang waiter sa isang security area para imbestigahan. Ang mga dayuhang partner, nang makitang naging komplikado ang sitwasyon, ay nagmamadaling nagpaalam at sinabing sa ibang araw na lang mag-usap. Ngayon, kami na lang ni Miguel ang naiwan sa kwarto. Tiningnan niya ako nang may mga matang puno ng komplikadong emosyon. Aamin sana siya ng pasasalamat, ngunit biglang nahilo at hindi na nakapagsalita. Kahit na natapon ko ang alak, nakainom na pala si Miguel ng kaunti. Para sa isang napakatapang na stimulant mula sa black market, sapat na ang isang patak para sirain ang lahat ng depensa ng katawan. Agad na namula ang mukha ni Miguel, at ang kanyang hininga ay naging mabigat at magaspang. Ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng glass table, at lumitaw ang mga ugat. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng dati nitong talas. Naging malabo at mabangis. Ang kanyang malaking katawan ay tila matutumba. Naramdaman kong hindi maganda ang sitwasyon, at agad na lumapit para alalayan siya. Ang init na nagmumula sa balat ni Miguel ay parang horno. Inakbayan ko siya para suportahan ang kanyang mabigat na katawan. Nagpasya akong kailangan kong ilabas agad si Miguel sa magulong lugar na ito. Kung makikita ng ibang tao ang isang CEO na wala sa kontrol, hindi ko maisip ang kahihinatnan. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng maikling text kay Leo na mayroon akong emergency na kailangang asikasuhin. Pagkatapos, inalalayan ko si Miguel patungo sa pribadong pinto sa likuran. Ang pinto na iyon ay direktang konektado sa basement parking. Ang distansya mula sa elevator hanggang sa maybak ay parang walang katapusan. Habang lumalakas ang epekto ng gamot, tuluyang nasunog ang natitirang katinuan ni Miguel. Hindi na niya namamalayan ang kanyang paligid. Sa ilalim ng malabong ilaw ng basement, bigla siyang lumingon at idiniin ako sa isang malamig na konkretong poste. Ang lakas ng isang lalaking wala sa katinuan ay higit pa sa aking kayang labanan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking leeg. Desperadong sinisinghot ang aking amoy na may halong fabric softener at bahagyang amoy ng disinfectant. Ito ang amoy na nakasanayan niya sa loob ng 3 taon naming pagsasama. Ang amoy na iyon ay nagsilbing pangalawang pampasigla na tuluyang pumutol sa huling hibla ng kanyang pagpipigil. Umungol si Miguel sa isang paos na boses at marahas na sinakop ang aking mga labi. Ito ay isang halik na puno ng likas at magaspang na pag-aangkin. Pumiglas ako ng husto. Itinutulak ng buong lakas ang kanyang matigas na dibdib. Ngunit ang aking paglaban ay parang pagsubok na basagin ng pader. Hinawakan ni Miguel ang aking 2 pulso gamit ang isang kamay at idiniin ito sa itaas ng aking ulo. Ang kanyang halik ay lalong lumalim at naging walang awa. Puno ng mapait na lasa ng alak, isang pakiramdam ng pagkasakal at kawalan ng pag-asa
ang bumalot sa akin. Sa gitna ng aming paglalaban, ginamit ko ang lahat ng aking lakas at malakas na kinagat ang kanyang balikat. Ang aking mga ngipin ay bumaon ng malalim sa kanyang laman, at malinaw kong nalasahan ang dugo sa aking bibig. Bahagyang umungol si Miguel sa sakit, ngunit sa halip na bitawan ako, ang sakit ay tila lalo pang nagpasiklab sa kanyang kabangisan. Binuhat niya ako ng biglaan at dinala diretso sa pribadong elevator na nag-uugnay sa The Sanctuary at sa 5-star hotel na nasa iisang gusali. Pagsara ng pinto ng hotel, isang hindi inaasahang gabi ng kabaliwan ang nagsimula. Tinangay ang lahat ng hangganan at puot na namagitan sa amin. Kasabay nito, sa lobby ng The Sanctuary, nagmamadaling pumasok si Katrina. Suot ang isang sombrerong nakababa at salaming pang-araw para itago ang kanyang mukha. Eksakto niyang kinakalkula ang oras para lumitaw at gumanap bilang tagapagligtas. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng VIP room, ang tanging nakita niya ay mga basag na salamin at ang kumalat na alak na may gamot sa carpet. Wala si Miguel at walang anumang bakas na nanatili siya sa gusali. Napapadyak sa galit si Katrina. Kinagat ang kanyang labi hanggang sa ito'y halos dumugo. Ang kanyang perpektong plano ay biglang naging bula. Ang matinding sikat ng araw ay tumagos sa siwang ng makapal na kurtina. Nag-iwan ng isang guhit ng dilaw na liwanag sa gusot na kumot. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Naramdaman ko ang pananakit sa bawat kalamnan ng aking katawan. Ang marangyang tanawin ng hotel suite ay bumungad sa akin. Mga muebles na gawa sa mahogany, mga crystal chandelier, makapal na wool carpet, lahat ay nagpapahiwatig ng kamahalan ng lugar. Ang mga alaala ng magulong gabi ay malinaw na bumalik sa aking isipan. Isang gabi, naganap na hindi inaasahan, na sumira sa lahat ng pader, na maingat kong itinayo, mula nang umalis ako, sa poder ng mga divila. Iginilid ko ang aking ulo. Mahimbing na natutulog si Miguel. Ang kanyang anggular na mukha, habang tulog, ay walang bahid ng dati nitong lamig at kayabangan. Sa halip, ito'y puno ng pagod at kapaguran. Matapos mawala ang epekto ng ipinagbabawal na gamot, ang kumot ay hanggang sa kanyang baywang. Inilalantad ang kanyang matipunong itaas na katawan. Sa may bandang balagat niya, kitang-kita ang malalim na marka ng kagat kung saan tumigas na ang dugo. Ito ang bakas ng aking matinding paglaban, at ang tanging ebidensya ng aking presensya sa kwartong ito kagabi. Hindi ko hinayaan ang sarili kong maging mahina o magpanik tulad ng ibang babae. Ang lohika ng isang surgeon ay mabilis na bumalik at kinuha ang kontrol. Maingat kong inalis ang kumot, bumaba sa kama, at mabilis na pinulot at isinuot ang aking mga damit na nakakalat sa sahig. Nagtungo ako sa banyo. Malakas na hinilamusan ng malamig na tubig ang aking mukha para subukang gisingin ang aking diwa. Habang tinitingnan ang aking maputlang mukha sa salamin, paulit-ulit kong sinabi sa sarili na ito ay isang aksidenteng pisyolohikal lamang. Dulot ng kemikal, wala itong anumang emosyonal na kahulugan at hinding-hindi nito mababago ang aking desisyon na makipaghiwalay. Paglabas ko ng banyo, kinuha ko ang aking handbag at tahimik na lumabas patungo sa pasilyo. Pagpasok ko pa lang sa elevator, agad kong tinawagan, gamit ang isang encrypted line, si Anton, ang kaibigan ni Leo, na namamahala sa security system ng The Sanctuary. Sa pinakakalmadong boses, hiniling ko kay Anton na gamitin ang kanyang pinakamataas na access para tuluyang burahin ang lahat ng datos mula sa mga kamera sa basement 2 at sa elevator ng hotel mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Agad na sumunod si Anton sa utos. Isinagawa ang proseso para permanenteng burahin ang datos nang walang posibilidad na ma-recover. Lahat ng bakas ng pag-akyat ko sa hotel kasama si Miguel ay tuluyan nang nabura sa mundong ito. Kalahating oras matapos akong umalis, dahan-dahang nagising si Miguel. Kumunot ang kanyang noo dahil sa matinding sakit ng ulo. Isang side effect ng stimulant. Hinilot niya ang kanyang sentido, sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang mga putol-putol na alaala ng nakaraang gabi. Malinaw niyang naaalala ang paglalagay ng laso ng waiter sa kanyang inumin at ang pagligtas sa kanya ni Andrea sa pamamagitan ng pagtapik sa baso. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay malabo na. Bumangon si Miguel.
Dumulas ang kumot at dumampi ang malamig na hangin mula sa aircon sa kanyang balat. Tiningnan niya ang walang laman na kwarto. Wala nang iba roon. Ang kanyang mga damit ay nakakalat sa sahig. At sa mga gusot ng unan ay may naiwang mahinang amoy ng pabango ng isang babae. Ang kahungkagan ng lugar ay agad na nagdulot ng matinding kalituhan sa kanyang isipan. Bigla, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang kanang balikat. Yumuko si Miguel para tingnan. Natigilan siya nang makita ang isang malinaw na marka ng kagat na malalim na nakabaon sa kanyang balikat. Ang sugat ay tuyo na, ngunit namumula pa rin at namamaga. Nagmamadali siyang pumasok sa banyo. Tumayo sa harap ng malaking salamin at umikot para mas makita ang sugat. Nang makita niya ang marka ng kagat sa salamin, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Ang pakiramdam sa kanyang balat kagabi ay nagdulot sa kanya ng isang nakakakilabot na pagka-realize. Ang tindi, ang amoy, ang desperadong paglaban, at lalo na ang perpektong pagkakatugma ito, ay ang eksaktong pakiramdam. 3 taon na ang nakalipas. Ang gabing iyon, kung kailan siya nilason ng kanyang karibal sa isang hotel, at naniwalang si Katrina ang babaeng nagligtas sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ang kanyang paghinga ay bumara sa kanyang lalamunan. Sa loob ng 3 taon, naniwala si Miguel na si Katrina ang kanyang tagapagligtas at ang babaeng nakasama niya sa gabing iyon. Ngunit ngayon, ang marka ng kagat na ito ay tila isang susi na nagbukas sa pinto ng katotohanan. Sinimulang balikan ni Miguel ang nakaraan. Naalala niya ang umaga 3 taon na ang nakalipas. Nang magising siya, umiiyak si Katrina sa kanyang tabi. Ngunit ang katawan nito ay walang anumang bakas ng pagod o pakikipaglaban. Higit sa lahat, naalala ni Miguel ang isang napakaliit na detalye. Ang babaeng nakasama niya, noong gabing iyon, ay may isang maliit at pulang nunal sa bandang balagat, collarbone, at kaninang madaling araw. Bago siya tuluyang magising, nakita niya ang eksaktong nunal na iyon sa babaeng kumagat sa kanyang balikat. Ang matinding pagdududa ay naging isang apoy na lumamon sa kayabangan ni Miguel. Nagmamadali siyang lumabas ng hotel at sumakay sa kanyang Maybach. Tinawagan niya agad ang kanyang sekretarya, si Secretary Reyes. Ipadala mo sa akin ngayon din ang report ng interogasyon sa waiter kagabi. At alamin mo kung nasaan si Andrea Reyes. Pagdating sa VIP room ng ospital, pumasok si Miguel na parang isang bagyo. Si Katrina, na nakaupo sa kama at nagpapanggap na nanghihina, ay agad na lumapit para yakapin siya. Miguel, nasaan ka galing? Buong gabi kitang hinintay. Hindi siya niyakap ni Miguel. Sa halip, malamig siyang tumingin kay Katrina. Sa isang biglaang kilos, bahagyang hinila ni Miguel ang kwelyo ng hospital gown ni Katrina para tignan ang balagat nito. Puting-puti, at makinis ang balat ni Katrina. Walang pulang nunal. Miguel, anong ginagawa mo? Eksaktong tumunog ang telepono ni Miguel. Isang email mula kay Secretary Reyes. Binasa niya ang report. Ang waiter ay umamin na si Katrina Sandoval ang nag-utos na lagyan ng droga ang inumin ni Miguel para akitin ito sa kama at pilitin ang kasal. At ang mas masakit, natuklasan din ng kanyang mga tauhan na 3 taon na ang nakalipas. Hindi si Katrina ang pumasok sa kwarto ni Miguel, kundi ang asawa niyang si Andrea, na dumaan lamang para ihatid ang kanyang gamot. Ang katotohanan ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Miguel. Sa loob ng 3 taon, itinapon niya ang tunay na hiyas para sa isang piraso ng basag na salamin. Itinapon niya ang babaeng tunay na nagligtas at nagmahal sa kanya para sa isang mapagpanggap na manloloko. Umalis ka na sa paningin ko, Katrina. Bulong ni Miguel sa boses na puno ng poot. Wag na wag ka nang magpapakita sa akin. Bago ko pa makalimutang ikaw ay isang pasyente. Miguel, makinig ka. Sabi ko umalis ka na. Sigaw ni Miguel na nagpanginig sa buong kwarto. Nagmamadaling lumabas si Miguel para hanapin si Andrea. Natagpuan niya ito sa hallway ng ospital, katatapos lang sa isang operasyon. Hinawakan niya ang balikat ni Andrea nang may pagsisisi. Andrea, patawarin mo ako.
Alam ko na ang lahat. Alam ko nang ikaw ang nagligtas sa akin 3 taon na ang nakalipas. At ikaw din ang nagligtas sa akin kagabi. Tayo na lang ulit, please. Malamig na inalis ni Andrea ang kamay ni Miguel. Ginoong De Villa, huli na ang lahat. Ang 500 milyong piso na ibinayad mo? Ituring mo na lang na bayad yan sa 3 taon na pananakit mo sa akin. At tungkol sa pagbabalikan, mas gugustuhin ko pang humawak ng scalpel habang buhay. Kaysa hawakan ang kamay mo. Inabot ni Andrea ang isang pamilyar na folder. Kita tayo sa family court sa Lunes. 9:09 ng umaga. Huwag kang may late. Habang naglalakad si Andrea palayo, biglang tumunog ang code blue sa buong ospital. Ang mga monitor sa kwarto ni Katrina ay nagwala. Ang illegal na stimulant na iniutos ni Katrina para kay Miguel. Nalihim din niyang tinikman para makasabay sa plano ay naging mitsa ng kanyang sariling kamatayan dahil sa malubha niyang sakit sa puso. Dumating si Dr. Santos na humihingal. Chairman Miguel, ang puso ni Katrina ay bumibigay na. Ang tanging makakapagligtas sa kanya sa operasyong ito ay si Dr. E. Napatingin si Miguel kay Andrea, na ngayon ay nakatayo ng tuwid at puno ng awtoridad. Doon lang napagtanto ni Miguel ang sukdulang panunuya ng tadhana. Ang babaeng winasak niya ang puso ay siya ring tanging makakasalba sa puso ng babaeng ipinalit niya. Lumapit si Miguel at lumuhod sa harap ni Andrea. Dr. E. Andrea, parang awa mo na. Iligtas mo siya. Kahit ayaw ko na sa kanya. Ayaw kong mamatay siya sa harap ko. Tinitigan siya ni Andrea nang walang emosyon. Chairman Miguel, ang isang surgeon ay nagliligtas ng mga pasyenteng gustong mabuhay. Ngunit si Katrina, pinatay niya ang sarili niya nang gamitin niya ang iligal na drogang iyon para lang sa kanyang kasakiman. Ang pusong bulok ay bunga ng sariling kasamaan. Wala nang gamot doon. Hindi pumasok si Andrea sa operating room para kay Katrina. Sa huli, namatay si Katrina Sandoval dahil sa komplikasyong dulot ng sarili niyang patibong. Noong Lunes ng umaga, 9:09 ng umaga, ang sikat ng araw ay tumama sa marmol na sahig ng family court. Maayos na nakasuot ng puting suit si Andrea. Mukhang masigla at malaya. Sa kabilang banda, si Miguel ay mukhang gumuho na ang mundo, nakatitig sa kawalan. Nang ilapat ang huling selyo sa kanilang divorce decree, opisyal nang tapos ang lahat. Lumabas si Andrea sa korte nang hindi lumingon. Sa labas, naghihintay si Leo Cruz sa tabi ng kanyang Porsche. Handa ka na para sa bagong simula, Dr. E? Tanong ni Leo, nang may ngiti. Higit pa sa handa, sagot ni Andrea. Sumakay siya sa sasakyan at tuluyang iniwan si Miguel De Villa na nakatayo sa hagdanan ng korte. Isang lalaking may bilyon-bilyong piso, ngunit may pusong walang laman. Habang si Andrea Reyes ay nagsimulang lumipad patungo sa kanyang tunay at maningning na kapalaran.